mga gawain sa lupa. Sa pagdala ng tinubos doon sa bagong lupa, ang kaligayahan di na magtatagal. Ang kaligayahan ay wala ng kamatayan. Pagkat ang araw ay malapit na tayo magkakasama. Ang pagpupuri ating awitin, magpapasalamat sa Kanya. At si Master, purihin natin doon sa bagong lupa. Nakasulat kaya ang tunay sa mga tirahang malaginto, dahil handa na ni Master doon sa lupang bago. Ang kaligayahan di na magtatagal. Ang kaligayahan ay wala ng kamatayan. Pagkat ang araw ay malapit na tayo magkakasama. Ang pangako ng ating Ama na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa doon sa kaharian. Mga kapatid at mga kaibigan, kamusta po kayong lahat? Sa pangalan ng PADM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, taos-puso kaming mag-anyaya sa inyo na magkikinig sa aming programa, Ang Tatak ng Espiritu Santo para sa Kaligtasan ng Tao. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo, ay umaasa na sana pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan o sa malinaw na pag-iisip, upang sa ganon ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan nga pag-aralan natin ngayon. Mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia. At kung mayroon mang mga referensya nga binabasa namin, ito ay binabasa po namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At ito po ang aming programa ay patuloy na mapapakinggan dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio sa oras kita alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado. At doon sa Kinapawan, sa himpilan ng Teleradyo, mapakinggan po ang programa Ang Tatak ng Espiritu Santo para sa Kaligtasan ng Tao sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. At ngayon, makakasama po natin ang mga kapatid na mga ministro ng PADM. Ito po si Brother Danilo Nakwa. Kumusta po sa inyo mga kapatid? Ito po yung lingkod, kapatid na Junril Malinaw, at isa din po ako ngayon sa makakasama ninyo sa ating pag-aaral ng mga makatotohanan. At ngayon magpakilala pa ang iba nating mga kapatid. Kamusta po kayo mga kapatid? Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Jiggy Macarayo. At isa din po ako ngayon sa mga kasama nyo sa pag-aaral ng mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. At magpakilala pa po ang kasama ko pang mga kapatid. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po inyong kapatid, Joey Macarayo. Kasama po nila ako ngayon sa pagpapahiwatig ng mga katotohanan. Kumusta mga kapatid at mga kaibigan? Ito po yung lingkod, kapatid na Jistril Macarayo. At hindi sa pagtatagal, ibibigay ko kayo kang Brother Jimenez Macarayo sa pagtalakay ng paksa. Bago natin tatalakayin ang ating paksa ngayon, babatiin po muna natin ang ating bagong kasama ng PADM, ang ating General President and Founder sa organisasyon ng ICAGSI, Ma'am Lilia Tuunan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po namin ang General Secretary ng ICAGSI, Ma'am Lisa Subak. At lalo na, binabati po namin ang pinakamamahal na Legal Counsel ng PADM, Attorney Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Attorney, at sa iyong buong sambahayan. At ngayon,
Kapatid na Dani, bago natin tatalakayin ang ating paksa ngayon, kapatid na Dani, pag-usapan muna natin ang tungkol sa PEDM. Ano ba ang kalagayan ng PEDM ang pag-usapan natin, kapatid na Dani, ang legal na pamamaraan? Ang kalagayan ng ating organization, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, ito ay legal na nakaregister sa Securities and Exchange Commission noong March 6 sa taong 2024 sa numero na 2024-0301-40032-03. At pinaka-importante na paksa nito ay ang mayroon itong magandang katayuan sa ating lipunan para sa walang trouble na pagpadaing ng ating mga katotohanan sa Biblia. So ang layunin nga bakit na itatag ang relihiyon na PEDM at itinatag noong December 29, 2023 at na-registered sa Securities and Exchange Commission noong March 6, at ang layunin o pakay bakit na itatag ang relihiyon na PEDM upang ipalaganap o maipalaganap ang pananalig ng tao sa Espiritu Santo nga naging tao. At ang mga gawain sa mga nasa loob ng PEDM ay ang pagbibigay tulong sa mga taong nangangailangan na mayroong mga karamdaman o mga sakit sa pamamagitan sa espiritual na paggagamot. Ginamit ang mga bagay, lalo na ang mga salita na ibinigay sa Espiritu Santo sa amin, at tinutupad din namin ang aming mga tungkulin bilang mga lingkod ng Espiritu Santo upang maipakita namin nga mahalaga para sa tao ang paglilingkod o ang pananalig sa Espiritu Santo bago pa mararanasan ng tao ang napakatinding kapighatian pagdating sa araw ng paghuhukom. Pero puntahan natin ang Biblia, kapatid na Jiggy. Meron bang naitakda nga araw ng paghuhukom na mababasa natin sa Biblia? Meron po, kapatid na Makarayo. At ito po ang patunay, babasahin lang muna natin ang nakasulat dito sa Roma 3:19. Ngayon ay nalalaman na natin ang anumang sinasabi ng kautusan. Yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan upang matikon ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Maliwanag po batay sa sinabi ni Apostol nga si Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma 3:19. Ang sabi niya, ang buong sanglibutan ay mapasailalim sa paghahatol ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, pagdating sa araw ng paghuhukom, wala ni isa man na ibang lugar na pwedeng pupuntahan ng mga tao upang maiwasan niya ang paghahatol ng Panginoong Diyos pagdating sa araw ng paghuhukom. Ang binasa kanina sa kapatid na ministro Jiggy Macarayo, ang Tagalog King James Version sa Roma 3:19. Babasahin ko po ang salita ng Diyos, Biblia, sa Roma 3:16. Ito ang mababasa po natin nga nakasulat sa Biblia. Ngayon alam natin na ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Parang walang maidahilan ang sinuman, hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos pagdating sa araw ng paghuhukom. Mga minahal po namin, mga giliw na taga-sunod sa aming programa, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, pagdating sa araw ng paghuhukom na hahatulan na ng Panginoong Diyos ang buong daigdig, ang lahat ng mga tao sa mundo ay mananagot sa Diyos. Ito ang nakasulat sa Biblia. Ito ang dapat paghandaan ng mga tao. Ano kaya ang dapat gawin sa tao para makaiwas siya? Para makaligtas pagdating sa araw na hahatulan na ng Panginoong Diyos ang buong sanglibutan. Ang tanong, mga kapatid,
nga mga giliw na tagapakinig sa aming programa. Ang mundo nga kikinalagyan natin ngayon, nakakaranas na ba sa napakatinding kapighatian noon? Ang sagot, mayroon nang nararanasan noon ang daigdig nga kinalalagyan natin ngayon. Noong hinatulan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng tubig, ubaha, ugunaw sa mga araw ni Noe. Sa mga araw ni Noe noon, mayroong kaligtasan na ibinigay ang Diyos at si Noe. Sa pananampalataya niya at namumuhay siya na matuwid at ginawa niya ang mga kabutihan sa paningin sa Diyos. Binigyan siya babala ng Panginoong Diyos sa mga bagay na mangyari sa buong mundo na hindi pa niya nakikita kahit kailanman sa panahon ni Noe. Ano ang katunayan, kapatid na Joey, na merong ibinigay na kaligtasan ang Panginoong Diyos noong ang buong sanglibutan sa mga araw ni Noe ay hinatulan ng Panginoong Diyos. Ayon sa nakasulat sa Hebreo 11:7, sa pananampalataya ni Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ang isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Maliwanag po base sa nabasa po natin sa Biblia. Batay sa sinulat ni Apostol na si Pablo, mayroong pananampalataya si Noe. Binigyan siya ng paunawa sa Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nakikita. Ibig sabihin, binigyan ng babala si Noe noong mga araw na yun. At inutusan ng Panginoong Diyos si Noe nga maghanda siya ng barko o daong upang mailigtas ang kaniyang sarili at ang buong sambahayan. Ito ang nababasa. Si Noe, tagapamana ng katuwiran, si Noe at sa pananampalataya. Si Noe, isang matuwid nga tao. Noong mga panahon, inutusan siya ng Panginoong Diyos. O hindi inilihim ni Noe ang kaligtasan, nga ang kaligtasan noon ay ang daong nga inuutos sa Panginoong Diyos sa kanya. Kailangan gumawa siya ng daong, umagawa siya ng daong upang maligtas ang kaniyang sarili at ang kaniyang buong sambahayan noon. At ano ang ginawa ni Noe? Tinupad niya ang inuutos ng Panginoong Diyos sa kanya. Gumawa siya ng isang daong. At hindi lang ang tinupad ni Noe, ang tungkulin niya, tinutupad ni Noe. Dahil si Noe, isang tagapangaral o mangangaral si Noe ng katuwiran. Noong mga araw na yon, ano ang katunayan dyan, kapatid na Jezreel? Pagbabasahin natin ang nakasulat sa Biblia. Ito po, basahin po natin kapatid na Makarayo sa pangalawang Pedro 2:5. Ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad, datapwat, iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran, nakasama ng ibang 7 pa, noong dalhin ang paggunaw sa sanglibutan ng masasama. Sa maliwanag po sa nabasa sa Biblia, ito ang katunayan na si Noe, hindi niya inilihim ang kaligtasan noon, na ang kaligtasan sa pamamagitan ng daong ay ang tao maligtas noon. Noong hinatulan ng Panginoong Diyos ang mundo sa mga taong itinuturing ng Diyos na masasama noon. At ang ginawa ni Noe, siya ay gumawa ng daong, at hindi lang ang daong ang ginawa niya, kundi tinupad niya ang tungkulin niya bilang mangangaral. Ang ginawa ni Noe, lahat ng mga tao na kaharap ni Noe, sasabihan sila ni Noe nga kailangan sila maghanda dahil mayroong dumating na paghahatol ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng tubig, ubaha, ugunaw. Lilipulin ng Panginoong Diyos ang mga tao. Noon, ano ang ginawa ng mga tao? Nung napakinggan nila si Noe sa sinasabi, ang ginawa ng mga tao, nga mga Suwael, noong panahon ni Noe, hindi nila tinanggap. Hindi sila naniniwala sa sinasabi ni Noe noon. At ano ang pruweba?
ano ang katunayan natin, kapatid na Junrel, na sa mga araw na yun, kunti lang mga tao na ligtas, 8 lang sila. Dahil ang mga tao noon na sinabihan ni Noe, hindi sila naniniwala. Tinanggihan nila ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos, nga ang kaligtasan ay yung daong nga ginawa ni Noe noon. Meron ba tayong katunayan na ang mga tao 8 lang ang nailigtas noon nga hinatulan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng tubig o baha o gunaw? Meron po tayong mababasa dyan, kapatid na makarayo. At ating basahin ang unang Pedro, kabanata 3 sa talatang 20. Sila ang hindi sumunod, sila'y matyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginawa nito ang daong ilan lamang tao, 8 lamang ang nailigtas sa pamamagitan ng tubig. Yan po ang nakasulat sa banal na aklat, kapatid na makarayo. Maliwanag po sa binasa sa kapatid na ministro na 8 tao lang ang nailigtas sa pamamagitan ng daong noon. Dahil ang mga tao matyagang hinintay ng Panginoong Diyos. Kita natin, naririnig natin, ang ibasa sa kapatid na ministro, matyagang hinihintay ng Panginoong Diyos ang mga tao. Nga maniniwala sila. Nga ang kaligtasan noon nga ibinigay ng Diyos para mailigtas ang tao, yung daong nga ginawa ni Noe, inuutos sa Diyos sa ganyan. Pero ano ang ginawa ng mga tao? Ayaw sila, tinanggihan nila. Ano ang ginawa? Ano ang mga kadahilanan? Mga kaibigan at mga kapatid o mga giliw naming tagapakinig sa aming programa Ang Tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Bakit hindi sila nangaligtas? Maraming mga dahilan. Ang ginawa ng mga tao, libang na libang sila. Lahat nilang nasa isip nilang gawin nila ay ginawa nila noon. Ano ang katunayan, kapatid na Dani? Meron ba tayong mababasa bilang patunay sa sinasabi natin nga merong mga kadahilanan ang mga tao, bakit hindi sila nangaligtas noon? Mayroon tayong mabasa sa Biblia, kapatid na makarayo, nakasulat yan dito sa Lucas Kapitulo 17 at saka sa versikulo 26 hanggang sa 29. Itong pahayag. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan sa anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangasawa, at sila'y nagpangasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang mangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisinom, sila'y nagsisibili, sila'y nagsisilbibili, sila'y nagtatanim, at sila'y nagtatayo ng bahay. Datapwat, sa araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. So ito ang mga dahilan, kapatid na makarayo, kung bakit hindi niligtas sa panahon ni Noe ng ginunaw sa pamamagitan ng tubig, at sa panahon ni Lot na sinunog ang Sodoma at Gomora dahil sa mga kadahilanan na mayroon silang busy sila sa kanilang mga hanapbuhay, nagsisipangasawa, nagsisipag-asawa, at saka bumibili, ganyan. Mga negosyante sila, nagbibili ng business. At ang iba pa nga ginawa ng mga tao noon, sa talatang 26 hanggang 27 o hanggang 29, nga sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom. Ano ang kinakain nila? Ano ang iniinom nila, mga kapatid at mga kaibigan? Yung ipinagbawal ng ating Panginoong Diyos. Nagsisiinom sila ng mga bawal na makalalasing noon. Kinakain nila ang pagkain na ibinawal ng Panginoong Diyos sa mga panahon noon. Ano ang katumbas sa ginawa nila? Nililipol silang lahat. Nung si Noe ay papasok na sa daong, wala silang alam at nililipol silang lahat. 2 ang binanggit ng ating Panginoong Jesucristong paghahatol nga nangyari noon sa mga araw ni Noe at sa mga kaarawan nila. Ang nangyari noon, kagaya sa ginawa ng mga tao
sa panahon ni Noe ang ginawa ng nasa sa Sodoma at sa Gomora noong nililipol ng Diyos sa pamamagitan ng apoy o asupre nga umulan mula sa langit. Ito ang ginamit ng Panginoong Diyos sa paghatol ng dalawang bayan, Sodoma at Gomora. Ano kaya ang dahilan bakit hindi sila nangaligtas? Hindi ba sila nabigyan ng babala noon? Ang sagot, nabigyan sila ng babala. Dahil si Noe, isang tagapangaral, mangangaral si Noe ng katuwiran. Ang mahirap lang noon, mga kapatid at mga kaibigan, kapatid na Dani, noong si Noe ay nangangaral nung panahon niya, wala pang telebisyon, wala pang radio station, kapatid na Dani. Wala pang social media, so hindi nila makikita kung ano ang ginagawa Noe para i-prepare para sa kaligtasan. Kahit naman lang cellphone man lamang, kapatid na Dani, nga pagka tumawag ka ng nais mong bigyan ng babala, malalaman niya kahit nasa sa malayo. Sa pamamagitan ng cellphone, kunti lang ang makaririnig sa pangangaral ni Noe noon, kapatid na Dani. Dahil manual dahil personal lang kang pang ginawa ni Noe na para sa kaligtasan nila, kailangan sasakay sila sa daong. Sasakay sila ng daong at ang makaririnig noon, yung mga tao lang nga kaharap ni Noe, nga kinausap ni Noe. At ang mga nasa malapit niya, ang makaririnig nga maabot sa boses ni Noe. Kapatid na Dani, ito ang nababasa natin sa Biblia. Pero sa mga kaarawan ni Lot, kung lahat nalilipol, maliban lang ni Lot at nailigtas noon, na kasama ni Lot, noong umalis sila sa Sodoma, ang mga nililipol. Dahil ba, wala sila nabigyan ng babala? Ang sagot, nabigyan sila ng babala. Dahil, ang dalawang anghel, na ang mababasa natin, dalawang lalaki, yung ang tinutukoy, ang anghel ang tinutukoy, nagsabi na kailangan sabihan ni Noe ang mga tinangkilik niya, kamag-anak niya upang makaalis sa bayan ng Sodoma dahil lilipulin ng Panginoong Diyos. Binigyan ba ng babala ang mga tao? Meron bang nakakaalam sa mangyari ng paghahatol ng Panginoon sa dalawang bayan, kapatid na Jiggy, noong hinatulan sa panahon ni Lot ang Sodoma Gomora? Meron po, kapatid ng mga karayo, at ito po ang patunay, babasahin lang po natin ang nakasulat sa Henesis sa Kabanata 11, talata 12 hanggang 14. Ito po ang nakasulat, kapatid ng mga karayo. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ritong kamag-anakan, ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae. At ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-alis mo sa dakong ito, sapagkat aming lilipunin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipunin. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kaniyang kamag-anakan ng manugang na nag-asawa sa kaniyang mga anak na babae at sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan datapwat. Ang akala ng kaniyang mga manugang ay nagbibiro siya. Maliwanag po sa binasang talata sa Biblia, sinabihan sa mga lalaki si Lot. Ang mga lalaking tinutukoy ay ang anghel na ipinadala ng Panginoong Diyos upang iligtas si Lot at ang kaniyang pamilya. Noon, ang buong sambahayan niya. Ano ang katunayan? Ang binasa sa kapatid na ministro, Jiggy Macarayo, sa Henesis 19, 12 at 14 hanggang 14. Babasahin ko po ang Kabanata 19 sa talatang 1 hanggang 2. At nagsidating ang dalawang anghel. Ito na ang sinabi namin nga ang dalawang lalaki, ito ang mga anghel na ipinadala ng Panginoong Diyos doon sa Sodoma. Nagsisidating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim. At si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. At sila ay nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila. At iniyukod ang mukha sa lupa. At nagsabi, ngayon
nga mga Panginoon ko, ipamamanhi ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod at kayo'y matira sa buong magdamag at maghuga sa inyong mga paa at sa madaling araw ay magsibagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad at kanilang sinabi, hindi, kundi sa lansangan, mananahan kami sa buong magdamag. Ito ang katunayan, mga kapatid at mga giliw naming tagapakinig sa aming programa, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao na ang dalawang lalaki ay ang dalawang anghel, sinabihan ng dalawang anghel, mayroon ka bang kamag-anak? Mayroon ka bang mga anak na babae at lalaki at mga manugang? At mga tinangkilik mo? Sabihan mo sila, nga aalis sila sa bayan na ito dahil lilipulin ng Panginoong Diyos ang bayan na ito. Lumabas si Noe at sinabihan niya ang dalawang manugang niya. Ano ang ginawa ng manugang niya? Tawa na tawa sila sa pagkarinig nila sa sinabi ni Lot dahil para sa kanila isang biro lamang. Nagbibiro si Lot. Mga kapatid at mga kaibigan, anong makukuha natin na aral na ginawa ng mga manugang noong sinabihan sila ni Lot? Hindi mabuti na ipagkawalang bahala natin ang mga babala. Lalo na ang babala nang galing sa Biblia at ang babala na galing sa Biblia, galing sa Panginoong Diyos. Na ang layunin niya ay hahatulan niya ang buong mundo. Noon sa mga araw na hinatulan ang dalawang bayan, wala ni isang nakikita. Kung ipagpatuloy natin pagbasa ang mga talatang ito sa Henesis 19, makikita natin 3 sila ang nakaligtas, 4 sila nga dinala sa dalawang anghel. Pero ang sinabi ng anghel, huwag kayong lumingon sa likuran ninyo. Dahil kapag lumingon kayo, tiyak na mamamatay kayo. Ano ang ginawa ng asawa ni Lot? Lumingon siya sa kaniyang likuran at siya ay naging haliging asin. Hindi kasama na nakaligtas ang asawa ni Lot noon. Ang nakaligtas si Lot at ang kaniyang dalawang anak. Sila ang nakaligtas. Sa mabasa natin sa talatang sa Kabanata 19. Ito ang katotohanan nga makukunan natin ng pag-aaral. Mga kapatid at mga kaibigan, ang tanong, hanggang doon ba lang sa mga araw ni Noe? Hanggang doon ba lang sa mga araw ni Lot nga nakararanas ang buong sanglibutan sa napakatinding kapighatian? Ang sagot, tayo ang nagsagot, Biblia ang sasagot. Ano ang sagot sa Biblia? Mabuti pa, tingnan natin ang Biblia, ang magsagot. Sa tanong na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kapatid na Joey, meron bang haharapin ang mga tao na napakalaking kapighatian nga magaganap sa buong sanglibutan kung ang ating Panginoong Hesukristo ang ating pakinggan? Ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Joey? Ayon sa Mateo Kabanata 24, versikulo 21, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimulan ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Maliwanag po na maliwanag sa binasa sa kapatid na ministro. Ang sagot ng ating Panginoon Jesucristo sa tanong, wala na bang iba pa na mangyari na haharapin ng tao hanggang doon ba lang sa mga araw ni Noe, sa kaarawan ni Noe? Ang sagot ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy, ang malaking kapighatian, di pa nangyayari buhat sa pasimula sa sanglibutan. Kung hanggang doon lang, sa panahon ni Noe, ang mararanasan ng tao, hinatulan ng Panginoong Diyos ang buong sanglibutan. Nililipol ang lahat ng mga tao. Itinuring niya na makasalanan o sa kaniyang paningin. Itinuring niyang masasama.
maliwanag na maliwanag po sa binasa nating talata sa Biblia. Meron pang malaking kapighatian na haharapin ang mga tao. Ito ang sinisikapan. Bakit nagsisikap ang mga ministro ng PDM upang ipalaganap ang ebanghelyo ng Espiritu Santo upang ang tao mabigyan ng pananalig sa Espiritu Santo na naging tao. Dahil meron pang maganap, meron pang dumating na malaking kapighatian. Alin kaya? Ang malaking kapighatian ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo. Ang unang paghahatol ng Panginoong Diyos na nangyari sa makaarawan ni Noe sa pamamagitan ng tubig, ubaha, ugunaw. Mga kaibigan, ang ikalawa naman nga haharapin ng tao na napakatinding, hindi makahihigit, mga kapatid at mga kaibigan, ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot noong ginunaw sa pamamagitan ng tubig, ubaha sa mga kaarawan ni Noe. Hindi pa makahihigit sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, malaking kapighatian. Dahil ang gagamitin ng Panginoong Diyos sa paghatol ng buong mundo na hinaharap natin ngayon, walang iba kundi ang napakatinding init. Mababasa ba po natin sa Biblia, mga kapatid at mga kaibigan? Mababasa natin. Dito babasahin ko ang nakasulat sa ikalawang Pedro, kabanata sa 3:5 hanggang 7, 10 hanggang 12 ang pagbasa ko. Babasahin ko at pakinggan ninyo, mga kapatid at mga giliw naming tagapakinig sa aming programa. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos na sa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon sa makarawan ni Noe, ang tinutukoy ni Apostol na si Pedro na lingkod ng ating Panginoon Jesucristo, na inapawan ng tubig o ay napahamak. Maliwanag sa nabasa po natin sa Biblia, noong mga panahon ni Noe, noong sinabi ni Pedro ang sanglibutan ay nilikha sa pamamagitan ng inanyuan ng tubig, sa gitna ng tubig, sa pamamagitan din ng salita ng Panginoong Diyos. Ang sanglibutan ay hinatulan ng Panginoong Diyos, inapawan sa tubig, ay napahamak ang lahat na itinuturing ng Panginoong Diyos na masasama. Sa city na babasahin natin. Ngunit, ang sangkalangitan ngayon, ang tinutukoy, ang kinalalagyan nating panahon ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. Ito na, ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang tinutukoy niya. Doon sa Mateo 24:21, binasa kanina sa kapatid na ministro. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan na gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinaan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masasama. Ito na ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Malaking kapighatian nga dumating, mga kapatid. Ito ang dapat pagtandaan. Ito ang dapat paghandaan ng mga tao, mga kapatid at mga kaibigan. Huminto po muna kami sa pagsalita. Babalik kami. Mga kapatid at mga kaibigan, handa na ba tayo sa pagdating sa araw ng paghuhukom? Nung lilipulin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng apoy ang lahat na itinuturing niyang masasama. Ituloy po natin pagbasa kung ano kaya ang tinutukoy na apoy na ito ang makalilipol sa lahat na itinuturing ng Diyos na masasama. Ano kaya ang mangyari sa buong mundo? Ano kaya
ang mangyari sa mga bagay nga nakikita natin ngayon? Sa 10 hanggang 12 ang pagbasa natin. Datapuat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo sa mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, at ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit at ay matutunaw sa matinding init. Ano ang mangyari sa langit at lupa? Mapupugnaw sa napakatinding init. Masusunog lahat ng mga bagay na nandito sa lupa. Yung mga bagay na ginawa ng Panginoong Diyos na magandang tingnan natin. Makikita natin kagaya ng mga bulaklak, kagaya ng mga punong kahoy, nakikita natin. At sa mga bagay na ginawa ng mga tao upang maitayo, kung ano ang itinayo ng mga tao, lahat, sabi ng nabasa natin sa Biblia, batay sa nababasa po natin sa Biblia, mawala lahat. Dahil ang buong mundo ay matutunaw din sa pamamagitan ng apoy pagdating sa araw ng paghuhukom. Ito ang dapat paghandaan ng mga tao, mga kapatid at mga kaibigan. Yun ang nababasa natin sa Biblia. Susuriin po natin sa Biblia. Pag dumating ang araw ng paghuhukom na matutunaw ang buong sanglibutan, mayroon bang matitira na sa buong sanglibutan, kapatid na John Ren? Atin lang pong babasahin ang aklat ng Isayas, Kabanata 24 sa talatang 1 hanggang 6. Makinig kayo, wawasakin ng Panginoon ang mundo hanggang sa hindi na ito mapakinabangan, at pangangalatin niya ang mga mamayan nito. Iisa ang sapitin ng lahat, pari man o mayaman, amo man o alipin, magtitinda man o bumibili, nagpapautang man o umuutang, lubusang wawasak ang mundo at walang matitira rito. Mangyari nga ito dahil sinabi ng Panginoon, matutuyo at titigas ang lupa, manlulumo ang buong mundo, pati na ang makilala at makapangyarihang tao. Ang mundo ay dinungisan ng mamamayan nito dahil hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos, at ang kanyang mga tuntunin, nilabag nila ang walang hanggang kasunduan ng Diyos sa kanila. Kaya sinumpa ng Diyos ang mundo at mananagot ang mamamayan nito. Dahil sa kanila ang mga kasalanan, susunugin sila at iilan lang ang matitira. Maliwanag po sa binasang talata sa kapatid na ministro. Isang makakikilabot na mangyayari sa buong mundo. Mga kapatid, isang makasisindak na makikita sa buong mundo. Dahil ang sinabi, ang Panginoon ang nagsabi, ang may sabi dyan. Ano ang sinabi ng Panginoon? Wawasakin ang buong mundo. Hindi na mapakinabangan. Sa 3, lubusang mawawasak ang mundo, walang matitira. Ano ang dahilan? Bakit wawasakin ng Panginoong Diyos ang mundo? Wala nang matitira. Hindi na mapapakinabangan pagdating sa araw ng paghukom, nga susunugin ng Panginoong Diyos ang buong daigdig na kinalalagyan natin ngayon. Dahil isusumpa ng Panginoong Diyos ang mundo dahil sa mga kasalanan ng tao. Ang ginawa ng Panginoon, susunugin sila. Pero mayroong pag-asa ang tao dahil sa nabasa sa sais. Mayroong iilan nga matitira. Mga kapatid at mga kaibigan,
kung pag-iisipan natin ang ating pagsisikapan nga makabilang tayo sa ilan na matitira. Pagkatapos nga susunugin ng Panginoong Diyos ang buong sanglibutan o buong daigdig. Ito ang nababasa po natin nga nakasulat sa Biblia. Ano kaya, mga kapatid at mga kaibigan, ang ito ang tanong. Pang-ilan ang sumpa na makasusunog sa buong sanglibutan, kapatid na Dani? Babasahin natin ang nakasulat dito sa Apokalipsis sa Kapitulo 11 at saka sa versikulo 14, matod pa. Sabi pa, nakaraan na ang ikalawang pagkaba, narito, napakamadaling dumarating ang ikatlong pagkaba. So mayroong pagkaba na darating ang pangatlo dahil luman na yung dalawa. Ito ang pinakamatindi na maranasan ng tao dito sa mundo. Ito ang sinabi. Bakit ganon ang mangyari, mga kapatid? Balikan ko ang pagbasa sa Isaias 24:6 sa King James Tagalog version. Ganito ang nakasaad. Pakinggan po ninyo, babasahin ko, mga kapatid at mga giliw na tagapakinig sa aming palatuntunan. Ganito ang sinabi sa mabasa natin sa Biblia. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin, kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasumpungang at nangagilan ang tao. Nababalot ng sumpa ang buong lupa sa nabasa natin. At ang binasa sa kapatid na ministro, kapatid na Danilo Nakwa, ang binasa niya ang King James Version sa ikalawang salin. Babasahin ko ang unang salin sa King James Version Tagalog, sa Bugna 11:14. Ang pangalawang sumpa ay dumaan, ngunit ang pangatlo ay darating muli sa lalong madaling panahon. Maliwanag po. Pang-ilan, pang-alin ang sumpa na makasusunog o lilipol ng lahat ng mga tao pagdating sa araw ng paghuhukom. Ikatlong sumpa ang nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Ano kaya ang sumpa na tinutukoy na makasusunog sa buong daigdig o makatutunaw sa buong daigdig sa nabasa natin sa Biblia? Kapatid na Jiggy, ano kaya ang tinutukoy kapatid na Jiggy na ikatlong sumpa na dumarating sa lalong madaling panahon, kapatid na Jiggy? Ano kaya ang tinutukoy na sumpa? Ikatlong sumpa. Babasahin lang po natin dito sa nakasulat sa Isaias, Kabanata 42, talata 25. Basahin mo ang salita ng Diyos, Biblia. Ito po ang ating mababasa, kapatid na makarayo. Kung kaya ipinadama ng Panginoon ang matindi niyang galit sa atin sa pamamagitan ng paghihirap sa atin sa digmaan, ang galit niya ay parang apoy na nakapaglibot at sumusunog sa atin, pero hindi natin ito pinapansin o inisip man lang. Sa nabasa po natin nga nakasulat sa Biblia, maliwanag na maliwanag po, mga kapatid at mga giliw na tagapakinig sa palatuntunan ng PDM, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ang ikatlong sumpa ay ang ikatlong digmaang makasusunog sa lahat ng lilipulin ng Panginoong Diyos. Ito ang nabasa po natin sa Biblia. Mayroong nangyari na digmaang pangdaigdig o pangsanglibutan. Ang naganap noong July 27,
1914. At ang pangalawang digmaang pangdaigdig o pangsanglibutan ay nangyari noong September 1, 1939 hanggang 1945. Ito ang naganap na ikalawang digmaang pangdaigdig nga nangyari. At ang napakatinding kapighatian na mangyari sa buong mundo. Na masusunog ang buong mundo o hindi na mapakinabangan. Wala nang matitira sa mundo dahil susunugin ng napakatinding init sa pamamagitan pagdating sa araw ng paghukom ang ikatlong digmaang pangdaigdig. Ito ang nababasa po natin sa Biblia. Mga kapatid at mga kaibigan, hindi natin ipakawalang bahala dahil nangyari na ang mga ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. Anong ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo bilang mga tanda sa dumating na araw na sa hindi pa dumating ang araw na paghukom, bago pa dumating ang araw ng paghukom. Dito, mababasa po natin sa aklat ng Mateo 24, 6 hanggang 7. Ganito ang mababasa po natin sa Biblia, mga kapatid at mga giliw na tagapakinig sa aming programa. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo nga huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. At magkagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Mga kapatid at mga kaibigan, nangyari na. Nakikita na natin sa television, radio station, maririnig natin sa television, kahit na sa Facebook at sa YouTube, mababasa natin sa mga dyaryo ang makasisindak o makakikilabot na mga pangyayari sa iba't ibang dako sa buong mundo. Nangyari na ang mga palatandaan, bansa laban sa bansa, nga kinasasangkutan sa bansa ang mga digmaan. Nararanasan na natin nga nakita natin sa mga balita sa radio station at television. Mayroon ng mga nakararanas na nasa iba't ibang bansa na mayroong naganap na mga digmaan. Mga kapatid at mga kaibigan, ano kaya ang dapat gawin ng tao? Noong sa mga kaarawan ni Noe, ang kaligtasan ay ang daw. At ang mga kaarawan ni Lot, ang ikaliligtas sa tao ay ang pag-alis sa bayad ng Sodoma at Gomora noon. Ito ang dahilan bakit nailigtas si Lot at ang mga anak niyang dalawa nga babae. Pagdating sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, malaking kapighatian, ang pangatlong digmaan. Ano kaya ang kaligtasan ng tao? Mga kapatid, handa na ba tayo sa pagharap sa katotohanan na tayo'y haharap pagdating sa araw ng paghuhukom, sa ikatlong digmaang pangdaigdig? Ano kaya ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoong Diyos? Kung paano ang tao mailigtas dahil ang Ama at ang Anak ay nagkaisa sa Espiritu Santo. Mababasa po sa Mateo 6:10 sa Biblia sa Kristohanong Katilingban. Nagkaisa ang Ama at ang Anak diyan sa Espiritu Santo. Kung ang ating Panginoong Hesukristo ang ating pakinggan, sino ang itinuturo na sa Espiritu sa ating Panginoong Hesukristo nga tagapagligtas ng buong sanglibutan?
kapatid na Dani. Kapatid na Dani, kung susuriin natin sa Biblia, mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia? O isummarize na lang natin, kapatid na Dani. Kung sino ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo nga tagapagligtas, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Mababasa po sa The Passion Translation sa Juan 14:15 hanggang 17. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay magdasal ng Ama at ang Ama ay ipadadala ng Ama ang Espiritu Santo nga tagapagligtas. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesukristo, meron siyang sabi tungkol sa kaligtasan ng tao. Ang kaligtasan ng tao ay ang Espiritu Santo nga ipinadala sa Ama at sa Anak dito sa sanglibutan para ang tao mailigtas. Pagdating sa ikatlong digmaan nga mangyari sa buong daigdig. Ito ang katotohanan, mga giliw po naming tagapakinig sa aming programa. Mga kapatid at mga kaibigan, kapatid na Dani, ang tanong, pagdating sa ikatlong digmaan, kapatid na Dani, meron pa kayang makakain ang mga tao pagdating sa ikatlong digmaan, kapatid na Dani? Sure Jud, kapatid na Makarayo, na walang matitirang makain sa buong mundo dahil matutunaw masusunog ito. So, paano ka makapagtanim, paano ka makagawa ng pagkain kung wala ng kabuluhan ang buong mundo, nasunog na. So, walang makain. Kung wala nang makakain ang mga tao pagdating sa araw ng paghuhukom, mayroon bang pag-asa ang mga tao? Mayroon. Ang sagot, mayroon. Ano ang katunayan diyan, kapatid na Jisrael, na mayroong pag-asa ang mga tao kahit na wala nang makakain ang mga tao pagdating sa araw ng sa ikatlong digmaang pangdaigdig? Mayroon talagang pag-asa ang mga tao, kapatid na Makarayo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po ang nakalaad sa aklat ng Mateo 4:4. Sa dapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito ang katunayan na mayroong pag-asa ang tao kahit na walang makakain ang mga tao, mayroong mga salita nga lalabas sa bibig ng Panginoong Diyos. Ito ang nabasa po natin sa Biblia. Ang sisikapin sa tao nga masusumpungan niya o matagpuan niya ang mga salita na ibinigay sa Diyos sa pamamagitan sa pagtuturo ng Panginoong Diyos na ang salita ay manggaling sa kanyang bibig. Sino kaya ang Panginoong Diyos na magtuturo sa mga salita? Kung ang ating Panginoong Hesukristo ang ating pakinggan, ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo, kung ang Espiritu Santo ay itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo nga tagapagligtas, kagaya ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Diyos na magtuturo sa mga salita, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ay siya ang tagapagturo ng lahat ng mga bagay. Meron ba tayong mababasa bilang katunayan, kapatid na Junril? Meron po tayong mabasa, kapatid na Makarayo. At ang ating babasay na ang banal na aklat ay ang salita ng Diyos. Dito po sa Juan, sa kabanata 11, 14 sa talatang 26. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko, siya ang magtuturo sa iyo sa lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Ito ang katunayan na ang Espiritu Santo ang magtuturo sa lahat ng mga bagay. At mayroon ba tayong katunayan na ang Espiritu Santo ang magtuturo sa mga salita para ikaliligtas ng mga tao kahit nang walang makakain ang mga tao, kapatid na Dani? Meron, at babasa na to yan, Brad Makarayo, sa aklat ng Efeso sa Kapitulo 6 at saka versikulo 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tatak
tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, ang tabak ng Espiritu Santo, ito ang salita ng Diyos na makakaligtas sa tao. At ang katunayan dyan, babasahin ko, ang ibasa mo, ang Tagalog King James Version, basahin ko ang salita ng Diyos. Efesos 6:17, isuot niyo bilang helmet ang tinanggap niyong kaligtasan at gamitin niyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Ito ang katunayan na ang Espiritu Santo ang magtuturo sa mga salita na ikaliligtas ng tao anuman ang mangyari sa buong mundo. Wala mang makakain ang mga tao sa pamamagitan ng salita na ibinigay ng Espiritu Santo ay ililigtas ang tao sa salita na itinuturo niyang inihalin tulad ng tabak sa nabasa natin sa Biblia. Sa kapangyarihan ng salita ng Espiritu Santong ibinigay niya ay ililigtas ang tao sa panahon ng gutom, sa panahon ng tagutom o kamatay o digmaan. Meron ba tayong mababasa, kapatid na Jiggy? Meron po kapatid na Makarayo at ito po ang patunay kapatid na Makarayo. Babasahin muna natin ang nakasulat dito sa Job sa kanyang kabanata 5 at talata 2 po. Sa kagutom ay tutubusin kaniya sa kamatayan at sa pagdidigma ay sa kapangyarihan ng tabak. Sa pamamagitan sa kapangyarihan ng tabak na inihalin tulad ng tabak ang salita na itinuturo na ibinigay ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, maliligtas ang tao. Panahon ng digmaan, sa tagutom at sa kamatay, sa kamatayan. Ito ang nababasa natin sa Biblia. Ang sisikapin lang sa tao ngayon na matagpuan niya ang totoong paglilingkod diyan sa Espiritu Santo at ang pananalig sa Espiritu Santo. Meron ba tayong mababasa, kapatid na Joey, na mayroong paglilingkod diyan sa Espiritu Santo? Ayon sa nakasulat sa Roma 7:6, pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan dahil namatay na tayo sa kautusan ito na dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Ito ang katunayan na mayroong bagong paglilingkod ng mga tao diyan sa Espiritu Santo. Ito ang dapat sisikapin ng tao, hahanapin ng tao, na matamo ng tao ang paglilingkod sa Espiritu Santo upang siya'y mananalig sa Espiritu Santo anuman ang mangyari sa buong mundo pagdating sa araw ng paghuhukom. Ang kinakailangan sa tao na matanggap niya ang panalangin, lalo na ang mga salita na ibinigay ng Espiritu Santo. Meron bang mababasa po natin, kapatid na Jisrael, na panalangin galing sa Espiritu Santo? Meron po kapatid na Makarayo. Ito po ang nakasaad sa aklat ng Judas 1:20. Ngunit kayo, mga minamahal, pagpapatibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pamamalantaya na nanalangin sa Espiritu Santo. Busa, ito ang katunayan, kapatid na Jisrael, na mayroong panalangin mula sa Espiritu Santo at ang magbigay dyan ng Espiritu Santo. At ang mga tungkulin ng mga lingkod ng Espiritu Santo ay ipalaganap ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo sa mababasa sa 1 Pedro 1:12. Ito ang layunin ng PEDM at ang katuparan sa mga taong nangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo, walang iba kundi ang PEDM. Ito ang layunin, bakit sinabi namin kanina na ang layunin namin upang ipalaganap ang pananalig ng Espiritu Santo na naging tao. At ang dapat gawin ng tao ay magkapaglingkod sa Espiritu Santo at matatakan sa tatak ng Espiritu Santo, Episo 4:30, para sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghukom. Kung saan man dalhin ang mga tao na ililigtas sa Espiritu Santo pagdating sa araw ng paghukom, doon sa bagong langit at bagong lupa na mababasa sa 2 Pedro 3:13. Mga kapatid at mga kaibigan, wala naman kaming oras. Hangad po namin na kayo'y makapag-iisip, na kayo'y pasasakop sa relihiyon na PEDM bago pa dumating ang araw ng paghukom. Wala naman kaming oras. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Makarayo.
Ito po si Danilo Nakwa. At ito naman po si Junrel Malinaw. At ito po si kapatid na Jiggy Macarayo. At ito po si kapatid Joey Macarayo. At ito po ang inyong kapatid, Jisrael Macarayo, na nagsasabi, salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi.